Okay, so happy Lord's Day mga kapatid. Happy Lord's Day at happy 44th Lord's Day. Isang napakagandang napakaganda na araw muli ang hinanda sa atin ng Panginoon. Nandito tayo sa Romans 3:21 to 31. Tong section na to ay very astonishing. Ang mga verses na ito, maraming mga nabago, maraming na-struck dito dahil sa very rich na katotohanan ang kanilang nakita dito. Pero yun nga, hindi ko intended na maging Sunday school ang itong aking pagpe-present sa inyo, na ito ay maging payak at maintindihan at ma-absorb at ma-apply natin sa ating mga buhay. Sabi nga, we have just finished the dark backdrop portion concerning the terrible condition of man. Or in other words, nailatag na sa atin ng Scripture ang bad news para sa buong mundo. From chapter 1 to 18, dinedetalye sa atin na nahahayag ang puot o galit ng Diyos dahil pinili ng tao na i-reject siya. Naalala natin, no? Pinagpalit siya sa kasinungalingan, imbes na i-honor at pasalamatan siya, ay naging prideful pa ang tao. Hindi lang sa kanilang mga isip, sa kanilang mga puso, pero nakita rin sa kanilang mga gawa, sa kanilang mga pamumuhay. Pinervert nila, dinistort nila ang katotohanan. At all throughout, sa chapter 2 hanggang chapter 3 to chapter 3:20, nilatag ni Paul dito na walang excuse kung sino man, mapa-Diyos ka man or Gentiles, lahat ay lumabag sa batas. Na-discuss din natin na ang law ay pinanghahawakan ng Diyos, pero hindi ito para iligtas sila. Ang intention ng law ay para ma-expose sila sa kanilang pagiging makasalanan din. No? Kahit pa sila ay nasa lahi ni Abraham at sila rin ay nakatanggap ng batas ni Moses, sila ay circumcised at piniling lahi ng Diyos, hindi naman nangangahulugan na absuelto sila sa hukom ng Diyos. Meaning, lahat ay haharap sa hukom ng Diyos. At ang final at irrefutable indictment o conclusion ni Paul sa lahat ng tao ay all under sin. Kabilang siya. Okay? So lahat. No one is righteous, no one, not one. Itong bad news na ito ay pagpapakita ng kawalang pag-asa ng tao. Lahat ay tumalikod, piniling mag-disobey at gumawa ng laban sa Diyos willfully. At kung ang tao ay laban sa Diyos at labas sa sphere ng Diyos, ang lahat ng tao ay condemned according sa John 3:18. Naturally, ang tao walang ibang pupuntahan kundi sa kapahamakan. Ang trajectory, ang direction ng lakad niya ay hiwalay sa Diyos. Ang natural man is walking toward the eternal condemnation and destruction. Meaning lahat ay nakapila papunta sa impyerno. Ito ang bagsak ng lahat ng tao. Ang lahat ay hiwalay, magiging hiwalay sa Kanya hanggang eternally. Okay? Dahil no way na magsamang banal na Diyos sa makasalanang tao. No way na magsama ang perpektong Diyos sa sirang mga nilalang. No way na magsama ang mabuting Diyos sa mga masasamang tao. At ito ay pangwalang hanggan. Hindi dahil sa kung gaano kabigat o gaano kagaan ang ginawang kasalanan ng isang tao, pero kung gaano sila nagkasala. Nagkasala sila sa isang eternal God, isang Diyos na makapangyarihan. Kaya ang kanilang parusa ay eternal din dapat. Di ba? Pag murder, ang isang tao nag-commit ng murder sa isang normal na tao at minurder ang family ng isang politician. Parang iba, no? Yung bigat ng may ganun. Ano pa kaya ang Diyos na eternal? Iba yung kanyang hatol. At ang kanyang hatol ay just. Ito ay may katwiran. Hindi bias ito. At para mas maidiin pa ang bad news na itong pinag-uusapan natin, wala tayong magagawa
para mabago yung kalagayan na yun. Wala tayong kakayahan para mabago yung kondisyon natin na tayo ay ma-reconcile sa Diyos dahil tayo ay patay sa kasalanan. Patay ang spiritual natin. Wala tayong magagawa para ma-please ang Panginoon. Wala tayong magagawa para tanggapin niya tayo. Ito ang realidad ng sangkatauhan. We are all doomed. We are all crushed and destroyed by sin. We are all hopeless. Wala tayong pag-asa. Ito yung conclusion ng mga passages natin mula 1:18 hanggang chapter 3 to 20. Ito ang bad news para sa lahat ng tao. And sad truth, maraming churches na hindi itinuturo ito. Ang makasalanang nature ng tao, never nilang sinabi sa kanilang mga preaching. Kasi as if nagpipreach ka ng curse, ng unloving message na hindi fit sa pagiging Diyos ng Diyos. Kasi love siya eh. Gracious siya. Kaya ang ginagawa nila, nag-jump na agad sila sa Romans 3:21 and onwards. Pero we can't appreciate ang good news without knowing and understanding the bad news. With the guidance and inspiration of the Holy Spirit, mga kapatid, Apostle Paul answered clearly why man has a great need in the gospel. Kaya maraming hindi kumukuha ng gospel, nag-a-accept ng gospel. Kasi hindi nila alam yung kondisyon nila eh. Okay pa naman sila. Bakit ko kailangan ng gamot kung wala naman akong sakit? Ba't ko kailangan ng biogesic? Baka naman. Bakit ko kailangan ng gamot, di ba? Kung okay ka naman eh. Yun ang akala nila. Kaya kailangan ma-preach to. Kasi kung alam naman ni Pablo na saints na ito, itong mga Romans, itong mga Jewish at Gentile Christian doon, hindi niya nasasabihin ito eh. Pero sinabi niya pa rin. Sabihin, kailangan ma-include sa bawat mga preaching. Every Lord's Day. Hindi siya parang seasonal. Okay? Ito ang nakaka-appreciate pag na-appreciate natin pag expository. Lahat agenda ng Panginoon. Wala tayong babaguhin, wala tayong lalaktawan. Malinaw na sinasagot ni Pablo, ni Apostol Pablo, kung bakit may malaking pangangailangan ang tao sa Ebanghelyo. Kaya this morning, sa passages na titignan natin, praying na ma-appreciate natin ang gospel all the more. Dito ina-unpack sa atin ang good news. Kumbaga, ina-unbox natin yung parcel na gospel sa atin. So let me read to you our passages this morning in Romans 3:21 to 31. But now, the righteousness of God has been manifested apart from the law, although the law and the prophets bear witness to it. The righteousness of God through faith in Jesus Christ for all who believe, for there is no distinction. For all have sinned and fall short of the glory of God, and are justified by His grace as a gift, through the redemption that is in Jesus Christ, whom God put forward as a propitiation by His blood, to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance He had passed over former sins. It was to show His righteousness at the present time, so that He might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Then, what becomes of our boasting? It is excluded. By what kind of law? By a law of works? No, but by the law of faith. For we hold that one is justified by faith apart from works of the law. Or is the God of Jews only? Is He not the God of Gentiles also? Yes, of Gentiles also. Since God is one who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith. Do we then overthrow the law by this faith? By no means. On the contrary, we uphold the law. This is the very word of God. Praise God sa kanyang pagkabasa, sa pagbasa ng kanyang salita. So church, itong ating nabasa, sabi nga kanina, ay actually
exposition ng chapter 1 verses 16 to 17. Kung maalala natin sa 1:18 or chapter 1:18, nagsimula ang exposition ng bad news hanggang chapter 3 to 20. Okay? Pero ito naman, yung exposition, kung mapapansin nyo, 1:16 to 17, wala exposition, no? Yun yung good news eh. Kung mababasa natin, ito yung continuation ng 1:16 to 17. No? Very nakikita niyo yung similar na mga words na mababasa na nakasulat doon, halos parehas. At itong passages natin 3:21 to 31, sabi nga isa ito sa mga phenomenal na mga passages sa buong Bible. Dito ilalatag ng Diyos ang kanyang kabutihan, ang kanyang mayamang awa at grasya sa sangkatauhan. Wala na yata na sa mga epistles na mas magiging clear pa sa pag-explain ng grasya ng Panginoon dito sa isinulat ni Paul, no? Sa Romans 3:21 to 31. Okay? So if we can notice yung unang dalawang salita sa verse 21, ang but God. Ito yung pivotal passages, no? From bad news to good news. Meaning walang pag-asa ang tao, pero ang Diyos ay magbibigay ng paraan. Itong but God na ito ay ang pagbibigay ng Diyos ng pag-asa. Since walang magagawa ang tao para maligtas, ang Diyos ang gumawa ng lunas para sa problema ng tao. Sabi nga ni John Bloom ng Desiring God, but God, these two words are overflowing with gospel. For sinners like you and me, who were lost and completely unable to save ourselves from our dead-set rebellion against God, there may not be two more hopeful words that we could utter. Ang but God ay pinakasimpleng salita, mga salita na pwede mag-explain ng gospel. But God. If we still remember sa chapter 2 ng Ephesians, pagkatapos sabihin ni Paul ang kondisyon ng tao sa chapter 2, 1 to 3, pagdating ng verse 4, ito rin yung sinabi niya, but God. Being rich in mercy, because of the great love which He loved us. Ang chapter 2 ng Ephesians 1 to 10 ay ang Romans 3. Pinakita muna yung kawalang pag-asa, but God. Ginawa, di ba sa huling-huli, hindi na isama doon sa verses kanina, by works, because God created man in Christ for His craftsmanship. Kung makikita natin dito sa 31 ng chapter 3 ng Romans, we uphold the law. Hindi natin binaliwala ang law nung pinakilala niya ang grace, hindi niya binabaliwala ang law. Mas lalo pa natin tong masusunod. 'Di ba? Ezekiel, na magkakaroon tayo ng bagong puso at spirito para tayo ay mabigyan ng pagsunod, ng tamang pagsunod. Masunod carefully at mabuti ang kanya mga mandato, ang mga pag-uutos. Okay? So meaning, ang sinasabi sa atin dito, hindi tayo hinayaan ng Diyos na mapahamak. Hindi niya tayo pinapabayaan sa kondisyon natin na maging walang pag-asa. Because of Him being rich in mercy and His great love to us, na tayong mga taong hindi umiibig at lumalaban sa Kanya, nag-provide siya ng antidote o remedy para sa mga kasalanan natin. Nataliwas sa pagkakaintindi ng ibang tao na ang Diyos ay wicked. Ang Diyos ay unfair. Kasi kung fairness nga, sabi ni Sproul, sa impyerno tayo eh. Kung susundin natin ang kanyang fairness, kung ang justice, pero ito ay grace na binigay sa atin, na hindi naman niya kailangan mamili ng ililigtas.
pero ginawa niya. Yan yung mystery ng Panginoon. Kaya niya magalit, pero at the same time, kaya niya ring umibig. Sabi nga ni Pastor Ramin, ang tao, hindi kayang umibig. Kunyari, galit ka sa isang tao, tapos iibigin mo siya at the same time. Ang Diyos lang ang makayang gumawa, no? Diba? Isa-isa lang tayo. Kailangan muna maging okay ako bago kita ibigin ulit. O kaya, pag mahal kita, masisira yung pagmamahal ko pag nagalit na ako sa'yo. So, hindi kaya ng tao yung ginagawa ng Diyos. Because of ang Diyos, no? Ibig sabihin lang nito, hindi malupit ang Panginoon, hindi madamot ang Panginoon. Na kung gusto niya, kung gusto ng tao na lumapit sa Diyos, palalapitin naman ng Diyos eh. Pero in the first place, gusto ba talaga sincerely ng tao na lumapit sa Diyos? Kasi sa Bible, walang taong lumalapit sa Diyos. Walang naghahanap sa Kanya. Meron, externally, dahil sa Kanya pa rin mga agenda. Okay? Punong-puno ang pag-ibig ng Panginoon, ang Panginoon. Punong-puno siya ng awa at grasya. Base sa nabasa natin, kitang-kita rito na binibuild ni Paul yung case na yon, na ang Diyos ng grasya ang nag-provide ng kaligtasan ng tao. Madali na lang natin itong lunukin. Pero sa iba, sila ang gumagawa patungo sa kaligtasan nila. At end up, kala nila lumalapit sila, palayo pala sila ng palayo. Kaya nga sabi sa verse 21, "But now, the righteousness of God has been manifested." Kung mababasa natin sa chapter 1:17, sabi doon, "For in it, the righteousness of God is revealed." Ang 1:17 at yung passage natin ngayon na 3:21 ay parehas na nagsasabi na ang righteousness ng Diyos ay revealed, manifested at made known. Inilalahad, nilalantad ng Diyos ang kanyang righteousness. Sa 1:17, ang righteousness ay revealed in the gospel. Sa 3:21, ang righteousness ay manifested apart from the law. So, balikan natin, ang righteousness ay revealed apart from the law. Sa 1:17 at 3:21, ang righteousness ay manifested in the gospel. Nakita natin, parehas. Ito yung pagkakakonect ng 1:17 to 3:21. Pero may pagkakaiba itong dalawang statement na to. Sabi ni John Stott, sa 1:17, ang gamit na tense ni Paul ay present tense. Meaning, ano sabi niya? Revealed, being revealed in the gospel. Meaning, ang righteousness ng Diyos ay being revealed or made known whenever the gospel is preached. Ngayon, ang galit ng Diyos ay nare-reveal pag sinasabi natin or pinipreach natin ang gospel. Sa 3:21 naman, ang gamit na tense ni Pablo ay perfect. Perfect tense. Meaning, ang righteousness ng Diyos ay naihayag kay Kristo. At ito ay apart from the law. Ibig sabihin, historically, naihayag sa cross. Nakita niyo yung pagkakaiba? Yung 3:21, it is done, it is finished. Naihayag na yan, tapos na yan. Sa cross. Sa 1:17, ito ang righteousness sa gospel. Nakita niyo yung pagkakaiba? Laging ibinabalik ni Pablo yung contrast ng gospel sa law. At binabanggit ni Paul, yung law ay dinagdag niya pa yung prophets na sila pala yung witness ng gospel. Nakita nyo? Na ang mga witness na manifested righteousness through faith in Christ ay ang law at ang prophets. Meaning, in other words, ang witness or mga nagtuturo sa gospel na yun ang righteousness ng Diyos ay ang mga batas o ang mga propesiya ng mga propeta
ng ating Panginoon. This gives the emphasis na never talaga magliligtas ang law. At kailangan tanggapin ng mga tao na hindi nakakapagligtas ang pagsunod sa utos ng Diyos. Thou shall not kill. Pag ginawa mo yan, hindi ka maliligtas. It's only provided in Christ through faith. There's no distinction. Lahat ay pwedeng maligtas through faith in Christ since lahat ay nagkasala. Walang certain na grupo. Upon hearing the gospel, anyone can come to Jesus Christ in faith. This speaks the universality of sin. Sabi sa verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Kung lahat ay makasalanan, hukuman, lahat sila ay tatayo sa hukuman, lahat din ay may karapatan na marinig ang gospel. Lahat din ay dapat bigyan ng ebanghelyo. Lahat din ay pwedeng manampalataya sa ebanghelyo na yon. Walang palakasan. Okay? Universality ng preaching of the gospel. Hindi universality ng salvation. Magkaibang bagay po yun, ha? Na namatay si Christ at buong mundo ligtas na. Mamaya, second part, doon natin makikita. Kaya they need the gospel. They need to accept the gospel. Hindi lang para marinig, pero kailangan nilang i-accept ang ebanghelyo. Kaya ang sinasabi sa Biblia, i-preach ang gospel sa buong mundo, sa lahat ng nations, kahit anumang lahi o status. Lahat ay nangangailangan ng kaligtasan na ginawa ni Jesus Christ. Walang hindi. Hindi porket mayaman ka o masagana ka, hindi mo na kailangan ang kaligtasan ni Christ. Hindi po. Lahat ay bulok ang spiritual. Lahat ay patay sa spiritual. Ang natural man o wala kay Kristo ay hindi makakaintindi ng mga spiritual things. Kaya hindi niya kayang mag-isa. Kailangan kilusin siya ng Diyos. Kaya nakakatuwa ito, no? Ito mula verse 21 to 31, ito yung mga essential truths na dapat pang hawakan ng bawat Kristiyano. Ito yung na-formulate ng mga solas of Reformation na sinaselebrate natin this month. Nung binabasa ko to, sakto, providentially, na i-celebrate natin ang solas. No? Na ang salvation ay by grace alone, through faith alone, in Christ alone, for the glory of God alone. Kuya, wala dyan yung scripture, ah. Punta ka sa chapter 1, verse 2 hanggang 4. Diba? Itong gospel na ito ay according sa scripture. Ibig sabihin, hindi ito invento ni Paul. Hindi ito bago. Nung dumating si Paul, nagbigay siya ng bagong ordinansa or bagong pattern ng salvation. Hindi. Doon pa lang sa Old Testament, ito na yung pattern ng salvation. It is by grace alone, through faith alone. Ito mga doctrinal truths na ito, mga kapatid, ang Diyos lang ang makakapag-bestow. Hindi ang pastor. Hindi ang mga pope. Hindi ang mga bishop, mga reverend. Hindi siya makakapag-bestow ng ganito. Ito ay something na dapat natin panghawakan. Dahil dito tayo magbabase ng ating mga ikikilos. Yung practical actions natin according sa mga practical situations, ito yung magiging backbone natin. Hindi pwedeng pag wala kang pambayad ng kuryente, sola fide. Hindi ganon. Pero alam mo, na kahit ano man mangyari na yon, may pananampalataya ka na kay Christ ka. Ano man na mangyari sa'yo, makulong ka, ang panghahawakan mo, bread alone, si Christ. Diba? Nakikita man natin, ngayon hindi na ganito katalamak, pero dati, mga churches dati, pinapersecute. Ang hawak nila, sola fide. Yung mga reformers, yun ang hinahawakan, sola gratia.
Nailigtas ba sila physically? Hindi. Pero eternally, alam nila na belong sila sa Diyos. May pagmamay-ari sa kanila, kaya confident sila na kung kukunin man sila dito sa mundo, hindi sila nahiwalay sa Diyos. There is no condemnation. So let us dive through the So let us dive sa God's message for us today. No? May dalawang puntos tayong titignan. Una, our salvation is graciously provided by God in Christ. Ang ating kaligtasan ay ipinagkaloob lamang ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Ang gusto kong i-note dito, Paul has the emphasis that salvation is never by human effort. Yan ang ating lente. Human effort, hindi yan nakakapagligtas. Si Pablo, ang diin niya rito ay ang kaligtasan ay hindi kailanman sa pamamagitan ng pagsisikap o pagtatrabaho ng tao. Doon pa lang sa first two words, but God. Okay na tayo eh. Pero in-expound niya pa hanggang 31. Doon pa lang sa 21, but God. This tells us na God initiated and He is the one who reached out, man, para magbigay ng pag-asa. At in fact, maraming sasabihin si Paul dito ng mga glorious words na nagpapakita na ang Diyos lang ang kayang magbigay. At I think, magandang matignan muna natin to, ma-refresh tayo para ma-avoid ang confusion. Mababasa natin dito ang justified or justification or diakomenoi. Ito yung to render just or innocent. Pag justification or justified, it is to render just or innocent sa isang taong may pagkakasala. Isang legal term na ibig sabihin ay pag-aabswelto ng isang taong may penalty. May parusa na siya pero inabswelto. Dineclare siyang righteous. Dineclare siyang innocent. Ito ang justification. Okay? So, napagkamalian na marami na ang justification ay sanctification. Okay? So, liliniwanagin natin yan sa chapter 11 ng 1689. Pero, para masabi natin ang tama, ang sanctification ay ito yung process sa atin ng transformation. Ang justification ay yung pinaka pagbigay sa atin ng right ng Diyos na maging children niya, na maging adopted tayo, mabestow sa ating mga spiritual gift, masabihan tayo na saint doon. Ang nangyayari kala ng mga marami, pag sinabing saint, nagpapakahirap, pinagtutuunan ng effort para maging saint. So hindi po, ang saint, pag declared ka na justified by faith, through faith, ay automatically saint ang isang tao. Kahit wala pang nabago sa kanyang puso, wala pang na-mortify na sin. Okay? Maliwanag sa atin yon. So, ano naman pinagkaiba ng pardon sa justification? Ang pardon, ito naman yung pagwawalang sala. Justification, pagwawalang sala. Ang pinagkaiba ganito. Ang pardon, wala ka ng sala, you can go. Sa justification, wala ka ng sala, you are welcome. Nagets? So, parehong ginawa to ng Panginoon, pinardon niya at ginastify niya ang isang tao. Pero yun nga lang, mas ginagamit natin ang justification dahil nga, you are welcome. Kinuha ka niya. Hindi ka niya pinabayaan. Nakatulad ng mga pardon nga sa, di ba, sa nakikita natin. Ano pa? Ang just or justifier, ito ang Diyos. Matuwid siya rin yung siya lang yung may karapatan at may kapangyarihan magsabi or mag-declare na matuwid ang isang tao. Justifier. Okay? Redemption, ito naman ay apolutroseos, meaning ransom payment.
ito ay ginawa ni Christ sa cross, na ang kanyang dugo ay pinambayad sa Diyos sa mga kasalanan ng tao. Okay? Redemption. Ito yon. Pag-redeem. Pagtubos. Ano pa? Propitiation. The means that the wrath of God has turned away. Ito yung paraan na mawawala yung galit ng Diyos sa isang makasalanan. Since ang wrath of God is abiding on us by default, we are children of wrath in nature. Okay? Nag-a-abide sa atin yan. John 3:36. Pero, kailangan ng isang alay o isang regalo o isang act na mag-aapi sa galit na yon, magtatanggal sa galit na yon, at ito nga yung kamatayan ni Jesus Christ sa cross. Okay? Yun ang propitiation. Mababasa nyo rin po yan. Kaya maganda yan for devotion natin. Bakit ko binibring up to? Itong justification, redemption, propitiation. Very theologized or systematized itong ginagawa ni Paul sa atin or sa kanyang pagsusulat. Bakit ko binibring up ito? Dahil ito yung mga bagay na spiritual blessings na nakuha natin. Meron tayo nito. We are redeemed. May redemption tayo kay Christ. We are justified in Christ by faith. Siya yung propitiation natin, kaya nawala yung galit ng Ama sa atin. So, nasa sa atin ito. At kaya kailangan natin itong laging maintindihan or maunawaan na ito yung mga nakuha natin. At inilapat to ng banal na spirito. Ito ay by grace lahat. Kaya nga sabi ko kanina, walang ibang tao na pwedeng magbigay nito kundi ang Diyos lang. Okay? Ito ay by grace. Ini-introduce na ni Paul ang grace sa atin dito sa book ng Romans. Na ang pattern ng salvation ay by grace lang. Walang iba. Balikan natin yung Genesis 6, yung binasa kanina. Yung time ni Noah. Genesis 6:5-8. Makikita natin doon na grabe ang wickedness, sabi ng Diyos. Wickedness ng tao. Pero pagdating ng Genesis 6:8, dito sasabihin na dito sinabi yung pinakaunang beses ginamit ang salitang grace o sa ibang salin, favor. Na ang grace ay naibigay ng Panginoon kay Noah. Kumbaga nakuha ni Noah ang grace na yon. Hindi dahil sa kanyang effort, hindi dahil sa kanyang pagiging walang kasalanan, pero binigay ng Diyos sa kanya. Implied dito na pinaniniwalaan niya yung Genesis 3:15 na nasa lahi siya. Okay? Di ba sabi pa nga dito, Noah walked with God. Ibig sabihin, yun yung evidence na may naniniwala siya sa Diyos. At sa dami ng mga tao na yon, may kasalanan si Noah, wicked si Noah, pero siya yung naniwala, siya yung ginamit ng Panginoon, siya yung pinili na para ma-restore ang buong creation dito sa 4 na miyembro ng pamilya na ito. Hindi dahil magaling si Noah. Ganon din sa atin. Hindi dahil mabait tayo, matulungin o magalang, or hindi din dahil alam natin yung mga doctrines na to o theology na to. Pero dahil sa grasya niya, tayo ay binigyan ng salvation. At ang salvation na yon ay dahil lang sa ginawa ng kanyang anak na si Kristo. So ang punto rito, our justification is freely given as gift to man. Ang ating katwiran ay libreng ibinibigay bilang regalo sa tao. Si Kristo ang inappoint ng Diyos para magligtas at mag-redeem ng makasalanan. Yung kanyang kamatayan sa cross ay naging propitiation para masatisfy ang galit ng Diyos sa mga makasalanang maniniwala kay Kristo. It doesn't mean na nawala ang galit ng Ama, pero ang galit niya ay naibaling kay Christ. Si Kristo ang sumalo ng galit ng Diyos at sa paraan ng kanyang kamatayan sa cross, doon naging evident
Romans 5:8. While we are still sinners, Christ died for us on the cross. Hindi pa natin siya kilala. Hindi mo pa siya mahal. Na sinasabi mong gusto mo siyang mahalin, minahal ka na niya. Verse 25, Christ Jesus, whom God put forward as propitiation by His blood, to be received by faith. This was to show God's righteousness, because in His divine forbearance, He had passed over former sins. Ano ibig sabihin nito? Nakita po ba natin yung grasya ng Panginoon? Yung galit niya mula doon sa fall ni Adam, na nag-disobey si Adam, pinorbear niya hanggang dumating ang New Covenant. Isipin mo, libo-libong taon ang Old Testament, pero winidhold niya yung kanyang galit, pinigilan niya yung kanyang puot. At ito yung pagpapakita ng pagmamahal ng Diyos sa tao. Anytime, pwede niya ibuhos ang galit niya at manatili pa rin siyang mabuti. Kaya niya pa rin ibuhos ang galit niya at sasabihin pa rin natin mabuti siya. Dahil totoo naman na nagkasala ang tao. At ang consequence nito ay kamatayan. Yan naman talaga eh. Yan naman ang justification, yan naman ang hustisya ng Diyos. Yan ang katotohanan. Na kahit ibigay niya yung kanyang galit sa tao, mananatili pa rin siyang gracious, maawain, mapagmahal. Sa hustisya ng Diyos, we deserve His wrath. We deserve eternal death and condemnation. But God gives us grace. And itong regalo na to ay hindi natin deserve. Kailan natin huling naisip yun? He can let us end sa eternal death na yon, and He will still remain gracious and loving God. Pero ginawa niya pa rin kahit hindi natin deserve. Kahit di tayo kamahal-mahal at katanggap sa kanyang mga mata, binigay pa rin niya ang kanyang anak na si Jesus, na mawalay sa trono ng kapangyarihan, na sa kanyang part, alam niyang i-abandon na niya to. Kung si Christ, alam niya na ma-abandon na siya dahil sa sin na ipapataw sa kanya. Ito sa Diyos, sa Ama, alam niya na ma-abandon na niya ang kanyang anak. Ang hirap sa magulang ang ma-abandon na. Naalala ko nga yung pinapanood sa KMJS. Ayun lang. Parang ang hirap, no? Hindi pa tayo perfect niya, nahihirapan tayo. Ano pa kaya ang perfect ng Diyos na magkakaroon ng ipapataw sa kanya ang kasalanan na hindi naman ginawa ng kanyang anak? Sino magpapataw? 'Di ba? Siya ang nagbigay. Willing ba ng yung si Kristo? Yes. Dahil para mag-glorify ang Ama at ang pagmamahal niya sa church, sa pagmamahal niya sa atin, sa body. But people still don't care. People still do what God hates. Lagi ang gusto ay nakaturo at masunod ng sarili. Kahit sa paraan ng salvation, ang ginagawa nila para maligtas ay kung ano na lang na kaya nilang gawin. Ginagawa nila yung kung ano yung alam nilang tama. Ginagawa nila kung ano yung komportable o yung mga paraan na hindi sila mahirapan. Kaya kung ikaw ay wala pang pananampalataya, kung iba ang alam mo sa kaligtasan, kapatid, kung ganito ang iyong alam na gagawa ka ng mabuti para ikaw ay maligtas, tumawag ka man sa Diyos pero wala kang ugnayan kay Kristo, sa impyerno pa rin ang bagsak natin. Kung akala mo maliligtas ka sa sarili mong kakayahan, sa iyong mga kamay, nagkakamali ka, kaibigan. Hingin mo ang awa ng Diyos ngayon, ang grasya niya. Bigyan ka ng pananampalataya para makita mo ang glory ng gospel.
na namatay si Christ para sa iyo, para sa akin, sa mga makasalanan na nangangailangan ng kaligtasan, na maniwala, na kung sino maniniwala ay maliligtas at hindi mapapahamak. Sincerely, kapatid, kaibigan, lumapit ka sa Kanya ng may mababang puso at hindi ka i-reject ng Diyos. Panalangin na kalooban ka ng regalo ng kaligtasan. At para sa ating professing Christians, mga members na SGRBC, ito ang challenge sa atin ngayon. Humbly submit yourself to God wholly. Meaning, ang pagpapasakop sa Diyos ay pangangailangan natin. Hindi niya pangangailangan. Knowing na grasya lang pala kung kaya tayo na-save, at ito ay regalo, wala tayong may pagmamalaki. Kaya kailangan natin magpasakop sa Kanya dahil siya yung tumubos sa atin. Pagmamay-ari niya na tayo. Hindi na yung sarili natin yung nagmamay-ari sa atin. Yung mga utos niya ay susundin natin ng walang pagre-resist. Hindi ko sinasabi na madali ito. Pero mahirap, alam ko. Masakit. Mawawala yung kasiyahan mo eh. Dahil meron mga bagay na bago pa sa atin, na hindi pa natin alam, ito pala yung magpapasaya sa atin. Hindi yung alam nating kasiyahan na superficial. Kapatid, resist the temptation. Submit to His Word. Kung may trials ka, hindi ka pinapahirapan ng Diyos. Pero ine-expose ang puso mo sa bawat response mo sa trials na yon. May ganito pa pala ako? Kung may ganun ka pa pala, ihingi mo ng tawad. Huwag mong diligan at palakihin. Stand firm to your faith. Huwag kang maging ambiguous. Maging klaro ka sa sarili mo na hindi ang sarili mo ang masusunod kundi ang Diyos. Andiyan ang kapatid sa church, hindi para i-guilt trip ka, pero para paalalahanan ka. Given na mahirap mahalin ang bawat isa. Pero sabi, we have to imitate God. Na mag-forbear ng karumihan ng bawat isa. We are commanded to love our brethren with forbearance. Huwag natin i-justify ang sin natin. Huwag na tayong mag-pinpoint ng mga tao. Kaya ako naman naging ganito, kaya hindi ako nakakapagbasa, nakakapag-attend, kasi ganyan siya eh. Hindi yun. We have the freedom to choose. Napag-aralan natin yan. We have the ability to know what is right and wrong. We have the power to say no to temptation and no to sin. Kapatid, magpasakop ka sa Diyos. O nagpapasakop ka sa sarili mong sakit. Nilulunasan ka. Parang meron tayong sakit na bawal yon, at yun ang gagawin natin pa rin. Di ba? Di ba yung mga na-addict sa alcohol? Para malunasan siya, alisin natin yung alcohol eh. Mahirap ba yun sa kanya o madali? Mahirap. Masakit ba yun sa kanya? Masakit. Pero in the long run, pasasalamatan ka pa niya na nag-alis nung addiction na yun. Di masama mag-inom ay mag-beer. Ano ba yun? Mag-wine. Masama maglasing. Yung wala ka na sa ulirat. Kaya kung alam mo, 2 bote, ikaw ay lasing na, tama ka na. Okay? Alam mo sa sarili mo. No, hindi ko in-encourage na mag-inom naman, pero ang dinidiscourage ko ay maglasing. Okay? Addictive kasi 'yon. At sinabi rin sa Ephesians 5. Pasakop tayo sa church. Andito yung avenue niya para ipakita yung authority niya at para ma-exercise mo ang faith ng bawat isa.
Sa church, andito yung truth ng Panginoon. Andito yung pinipreach yung gospel. Outside the church, prone tayong maligaw. Prone tayo na seemingly tama, oy, ayos yun ah. Di natin alam. Naliligaw na pala tayo. Prone tayo na lumayo sa Panginoon. Ang common problem lang naman natin talaga sa mga ganto, pride at egocentric nature. Ibigay natin ito sa Panginoon. At ang agenda niya ang mag-prevail sa bawat buhay ng bawat isa. Siya ang gumawa ng lahat, so kailangan nating dumepende sa Kanya. Magbase at kumonsulta sa Kanyang wisdom, hindi sa ating sarili. Pangalawang point, our salvation is gloriously provided through faith in Jesus Christ. Kung kanina, our salvation is graciously provided by God in Christ. Ito naman, our salvation is gloriously provided through faith in Jesus Christ. Ang ating kaligtasan ay maluwalhating ibinibigay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Note, God put forward Christ as our Redeemer. Itinalaga ng Diyos si Kristo bilang ating manunubos. Ibig sabihin, Paul is stressing that there is no other way of salvation except through Jesus Christ. Dito magkakaroon ng emphasis si Paul na kay Kristo lang nilahad nailantad ang righteousness ng Diyos. Ito yung sinasabi sa John 1:17-18. Si Jesus Christ lang ang nag-exegete ng kanyang Ama. Siya lang ang nagbigay ng katotohanan at revelation ng Ama. Siya ang nagpaunawa kung ano ang love, nagpaunawa ng grace, mercy ng Diyos. Sinasabi sa atin dito na si Jesus Christ lang ang daan. Parang nagpapakilalang Jesus ngayon, no? Ang daming nagpapakilala. Ito ang Jesus namin, ito ang church namin. Or sinasabi nila, sila ang Jesus. Sila ang salvation. Pero lahat yon ay powerless to save. Maraming gumagawa ng salvation at pangalang Jesus, pero kahit isang pulgada or an inch, hindi man may aangat ang inyong spiritual na kalagayan. Walang magagawa yung mga yon. They created their own Jesuses. Nakawangis nila na para hindi sila mapahiya, hindi sila ma-expose sa kasalanan nila. Yung Jesus na mahiyain, yan ang gusto nila. Yung hindi nagsasalita, yung sumusunod sa gusto nila. Ay, yung Jesus ko, ibibigay kung ano yung gusto ko. Yan ang Jesus na kilala na marami ngayon. Kadalasan, parang ang turing nila kay Jesus ay kapatid, bro ang tawag. Meron naman ang mga Jesus ay turing ay Papa. Papa Jesus. Na alam natin na kaya nila itinuturing na gano'n ay para yung ganong, ano yun? Maging spoiled sila. At blasphemous yun sa Diyos. Na ituring mo na parang napakababang level. Si Jesus na namatay sa cross para sa iyo at nabuhay para sa iyo at nag-ascend at nag-i-intercede para sa iyo. Tatawagin mong Papa Jesus. Meron naman na kilalan ang Diyos but they reject Christ. Sabi nga sa sermon last Lord's Day ni Brother Nico, Jesus is the only door to the Father. Ang punto, the salvation given by God is conditional and exclusively in Christ. Ang kaligtasan na ibinibigay ng Diyos, ay may kondisyon at eksklusibo kay Kristo. Hindi ka pwedeng maligtas ng walang pananampalataya kay Christ. Verse 22, the righteousness of God through faith in Jesus Christ. Emphasis dito, i-emphasize lang natin na we are justified
through faith. Iba ito sa justified because of faith. Ano pagkakaiba? Kapag ang ginagamit natin, works yun. Yun ang gawa. Bakit? Naligtas ako dahil sa faith ko. Hindi yun. Hindi ganon. Kaya nga ang laging sinasabi dito, through faith. Dahil ako ay naligtas, naniwala ako. Mayroon akong pananampalataya. Kaya ako'y ligtas. At hanggang dun lang. Pero ang itinuturo sa atin ay through faith kay Jesus Christ na sa kanyang ginawa sa cross. Meaning, in order for us to receive what Jesus did on the cross, ang instrumentality to receive that salvation ay ang faith. Sabi nga, ang faith, ang receiving hands natin. At hindi yun works. Yun ay response. Dahil tayo ay nabago na at nabigyan na ng puso. Okay? Maliwanag na ang faith ay hindi work. Kaya church, kaya tayo ay naligtas kasi sa ginawa ni Kristo, through faith, by faith, na-receive natin yon. Na in the first place, bigay rin sa atin ng Diyos ang faith. Hindi rin intrinsic yon sa atin. At kailangan natin mamuhay sa pananampalataya kung meron talaga tayong pananampalataya. Ang challenge sa atin ngayon, proactively obey the word joyfully and wholly. Kung yung kanina, submit mo ang buong pag-iisip mo, ang puso mo, lakas mo, wala kang ititira na hindi mo isasubmit sa Diyos. Ngayon naman, ay kailangan mong sundin proactively na may kagalakan ang kanyang salita at walang pinipili. Kailangan, kung sinabi ito, yun ang sinabi niya. At yun ang gagawin. Hindi pwedeng ito lang, pinili mo lang yung susundin mo. Hindi yun pwede. The sheep knows His voice. Ang true faith ay alone, yes, but not the faith that is alone. Kailangan may pagpapakita ng pagsunod proactively. Sabi sa Psalms 1:1-2, Blessed is the man who walks not in the counsel of the wicked, nor stands in the way of sinners, nor sits in the seats of scoffers, but his delight is in the law of the Lord. And on His law He meditates day and night. Ang righteous or justified by faith ay ina-uphold niya ang law. Ibig sabihin, anticipated ang pagsunod sa buong kautusan. Hindi pwedeng kung 10 commandments to, 3 commandments lang ang kaya mong gawin. 3 out of 10. Hindi ko sinasabing kaya nating i-perfect yun ng 10 out of 10. Pero ang sinasabi ko doon, yung 10 na yun, kailangan mong sundin. Hindi mo pwedeng iwasan to. Hindi ko pwedeng i-honor hindi ko i-honor ang magulang ko kasi sila magulo sila. Mayroon akong reason kung bakit hindi ko sila in-honor. Na-justify mo na agad. Pero ang sabi, i-honor mo ang iyong parents. Tama? Yun. Huwag ka mamimili ng iyong susundin. Mga kapatid, binibigay sa atin dito, para sa ating conclusion, ang ating salvation ay regalo ng Panginoon. At yung regalo na yon, ng salvation na yon, binigay niya ng pangalan. Binigyan niya ng object of faith natin. Kaya kung yun ang object ng ating pinanampalatayaan, hindi natin siya iiwan dun pa lang sa justification. Sa sanctification, namumuhay sa atin si Christ. Patay nga tayo sa Kanya, Galatians 2:20. Kaya kailangan natin i-fix ang ating mata sa Kanya. Kasi the moment
na iginalaw mo ang mata mo, itiningin mo sa sarili, sa paligid mo, mag-start ka na mag-compromise doon sa tinitignan mo, sa lakad mo. At pag nagtingin ka ng ganon, magkakaroon ka ng comparison. Okay naman pala yung ginagawa nila, titingin ka na sa akin, sa sarili mo. Bakit ko ginagawa to? Pwede rin naman pala yun. Ito ay very dangerous. Magsisimula ka na mahalin mo ang mga pinagkamatayan ni Christ. Magsisimula ka ulit na buhayin yung mga pinatay niya. The moment na tinanggal mo ang iyong armor, sasakyan ka lang ng temptation. At sobrang hirap. Doon pa lang sa temptation ng sarili natin, sabi ko nga, hindi na natin kailangan si Satanas para magkasala. Sa sarili pa lang natin, okay na eh. Ano pa kaya yung may kasamang mundo? Tapos may kasama ng bulong ni Satanas. Tingin nyo ba? Makakayanan nyo yun? It is a myth. Magkaka-foothold si Satan sa'yo. At di mo alam. Kala mo okay ka ngayon, tayo. Pero ang layo-layo na pala natin sa Panginoon. Kaya kailangan, wag natin kalimutan. I-exercise natin ang ating pananampalataya. Maybe bago sa atin itong mga ginagawa natin. Totoo, kasi hindi naman tayo to dati. Kaya ngayon, mo siya ginagawa kasi naintindihan mo na kailangan mo palang siyang gawin. You cannot serve two masters. Laging isang prinsipyo ng binigay sa akin ng aking ama ay pag may hawak ka daw na ibon, wag ka nang kukuha ng isa pa kasi mawawala yung isa. So parang ganun. Pag hawak-hawak na natin yung diamante or gem, precious gem na si Christ, yung gospel na ito, wag na natin itong ibaba. Wag natin ipagpalit sa mga madudungis na mga mumurahin, na mga hindi totoo na alahas. Itong realidad. Ang gospel, papakailaman talaga lahat ng avenue ng isang tao. Hindi lang sa pagsasalita, hindi lang yung ating pag-attend ng hindi yun. Kahit in secret, at seemingly, as if parang pine-persecute na tayo, pero hindi. Kasi ina-expose sa atin ng Panginoon na ito ka dati may salamin, di ba? Naging clear na sa atin ang scripture. Ito ka dati. At sabi sa James, pag nakita mo ang katotohanan sa scripture at hindi mo ginawa, para ka daw may dumi sa mata na nagsalamin at hindi mo tinanggal yung muta mo at umalis ka pa rin. Kaya kapatid, take heart. Sama-sama tayo. Walang madaling sanctification. Walang masaya siya. Pero walang peaceful na sanctification. Gula-gulanin tayo. Anong expect natin, mga kapatid? Na isang araw, okay na tayo lahat? Hindi. Kaya nga nag-spend si Pablo ng halos 3 chapters maintindihan natin yung sin. Para ma-appreciate natin kung ano yung hawak natin. Na pag nakita na natin, maiyak na lang siguro tayo. Ba't tayo kumuha? Nabigyan ng grasya na yan ng Panginoon. Kaya ibigay natin lahat ng response natin sa Panginoon na may pasasalamat. Kasi wala tayong may pagmamalaki. Ayun. Okay? So, yun. Pagpalain na ang ating church, ang bawat isa. Wala ko mahirap, pero all the way. Hanggang ito na yung mga blessings na ibibigay. Puro
puro ano na si Pablo dito. I-explain niya ano ang faith. Sa pagdating ng 4, sasabihin niya si Abraham, by faith yan, kay Moses. Yung 5, na tayo ay na inherit natin yung kasalanan ni Adan. At yung sin, kung gaano ka-powerful ang sin. At yung 7, yung ating sanctification. At 8, kung ano yung glorious na nakuha natin. Kung ano yung sovereignty ng Panginoon. Na tatapusin niya kung ano yung sinimulan niya. Di pa tayo tapos. Kaya tayo ay patuloy na humingi ng guidance at sa wisdom ng ating Panginoon. Tayo po ay umawit